magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa inyong pag-attend ngayong gabi. At mahaba-haba po ang ating pag-uusapan. So medyo less lang siguro muna yung question and answer natin kasi may inihanda po ang Panginoon sa inyo na makakatulong sa inyong pananampalataya at makakabawas ng stress sa mga maling turo dito sa Pilipinas, no? So manalangin muna tayo. Kasi hindi ko to kaya nang wala ang Panginoon. So, manalangin tayo. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito na niloob mo, Panginoon, na kaming lahat ay magkatipon-tipon dahil sa iyong pangalan. At nais po namin, Panginoon, malamin ang katotohanan sa magitan ng iyong Santong Spiritong Banal, Panginoon, na siyang mangusap sa amin by the illumination of your Holy Spirit na maintindihan namin ang Scripture. Ako at ang mga nakikinig, Panginoon, ay dumidepende lamang po sa iyo. Itago mo ko, Panginoon, sa iyong likuran at yung karunungan mo ang makita. Wala akong ipagmamalaki, kundi sa iyo ko kumukuha ng karunungan para maintindihan namin, Panginoon, ang tunay, Panginoon, na gospel na para sa aming mga hentil. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige, palakpakan natin si Lord. Kahit kayo lang nakakita, okay lang. Okay, so ngayong gabing ito, no, hindi ko na patatagalin. Ang topic po natin ay, ano nga ba yun? Ang bautismo ba ay kailangan para maligtas? Tingnan nyo ang issue rito is kaligtasan. So pag alam yung kaligtasan, hindi maiiwasan dito yung ating paraan ng pag-aaral ng hindi tayo basta-basta kagad dampot ng verse at sasabihin natin na ito yung tamang gospel. No. Ang pag-aaral na ito ay medyo mahaba-haba, kaya ihanda nyo po ang inyong mga tenga at puso at isipan sa pakikinig. Pakaabutin tayo ng higit misang oras dito, no? Kasi nga, mahaba itong topic na to. Sasagutin ko na po ngayon yung regarding sa bautismo, no, kung ito ba ay necessary sa ating salvation. So, ang topic na ito ay matagal lang re-request sa akin via Facebook, Messenger, sa mga comment at madalas na itatanong. Ngayon, linawin natin. Marami po kasi mga denominasyon na nalilito sa turo ho ng bautismo. Kung ito ba ay makakapagligtas o kailangan para maligtas o gagawin pagkatapos mo maligtas o hindi na talaga kailangan gawin pa. Yan ang mga tanong dun eh. So ang tanong, no, ang bautismo ba ay kailangan para maligtas? Ang problema kasi dito, maraming mga verses sa Bible na babanggit ang bautismo at kapag naman tinuturo ito, ang gulo ng turo, lalo na yung mga perverted gospel. So una sa lahat, meron muna akong gustong ipakita sa inyong verse, no? Total, ang topic na to ay nakakalito, lilituhin ko muna kayo. Kasi itong paglilito ko sa inyo ay bibigyan ng lesson sa atin kung paano natin i-debunk yung pag-aaral. Ang sabi sa Mark chapter 16, unahin muna natin sinabi ng ating Panginoong Yesus tungkol sa bautismo, no? Sabi sa Mark chapter 16, verse 16. Sabi dito, no, Mark 16 verse 16, ang sino mang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Oh, paano yan, Edwin? Si Jesus na nga nagsabi, oh. Ayan, oh. Ang sino man daw sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Tingnan itong verse na to, no, ang dapat magbigay tayo dito ng dividing, no. Sabi diyan, ang sino mang sumampalataya. Una, sumampalataya. Pangalawa ay mabautismohan, ay maliligtas. Pero hindi naman sinabi rito na ngunit ang ayaw sumampalataya at mabautismohan ay parurusahan. Hindi naman ganoon ang sinabi. Ang sinabi lang dito,
Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. So ang magpapahamak sa iyo yung ayaw mong pananampalataya. Pero hindi naman sinabi ni Jesus sa kasamang bautismo eh. Ano ngayon, ang tanong dito, anong dito yung nagbibigay ng weight para ikaw ay maligtas? Yung sampalataya ba o ang bautismo? So ang titingnan mo weight dito, ano ba yung sinabi para ikaw maparusahan? Yung ayaw sumampalataya. Kaya ang magliligtas sa unang statement dito ay yung sumasampalataya. At secondary lang yung bautismo. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parusahan. Ganun po yun. Marami yung mga nagko-quote nito, no? Ang bilis. Quote kagad, ay eka, sinabi na maliligtas. Parurusahan ng hindi babautismo. Eh, hindi naman bautismo binabanggit sa mapaparusahan eh. Ang pinaka-emphasize dito is yung pananampalataya pa rin at ang pagpaparusa ay parurusahan kung hindi ka sumasampalataya. Ang weight dito, ang pinakamabigat dito, yung pananampalataya. Hindi yung bautismo. Yung bautismo ay secondary lamang. Mamaya paliwanag kung bakit nasabi yung bautismo. Sabi rito, no, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan ng gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko magpalaya sila ng demonyo at pagsalita ng iba't ibang wika. Hindi sila maano kahit dumampot sila ng ahas o minom ng lason at gagaling ang mga may sakit na patungan nila ng kanilang kamay. Okay. So this is the miracle of the apostles. So binigyan ko muna kayo ng isang nakakadudang verse na to, no? Ito po ay sabi ng ating Panginoong Hesus. Sinabi po niya yan. Ang word na bautismo, magpalayas ng demonyo, iba't ibang wika, at magpatong ng kamay sa may sakit. Diba? Ito yun, no? So, yun yung emphasize niya ni Jesus. Ngayon, may sinabi si Pablo. Ito, malupit. Contradict yata sa sinabi ni Pablo. Sabi ni Pablo dito, no? Kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin. Yung mga basic teaching daw, iwanan na daw. Ano daw yung basic teaching? Ito, malupit. Tungkol kay Kristo. Oh, at magpatuloy na tayo sa mga araling para may sapat na pangunawa. Tigilan na daw yun natin yung muling paglalagay ng pundasyon. Ano daw yung mga foundation teachings tungkol sa pagtalikod sa gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa aral, tungkol sa mga bautismo. Oh. Ang point dito, marami palang bautismo. Tapos pagpapatong ng kamay, muling pagkabuhay. So, ang sabi ni Pablo raw dito, iwanan na daw natin ang ganyan turo tungkol sa aral ni Kristo. Oh, contradict na. Di ba? So, paano natin susolusyonan yan? Kasi nga, lumalabas niyan na yung sinasabi ni Christ kontra doon sa sinasabi ni Pablo. Oh. Eh, kung hindi kayo marunong mag-divide ng scripture, malamang ligaw na kayo dyan. So, yun ang ating pag-uusapan natin ngayon. No? Ito yung turong nakakalito. Kaya itong turong to mga kababayan ay napakalalim. Kaya stay lang po kayo sa pakikinig kasi re-resolvein natin tong mga nakakalitong turo na to at maraming pastor nalito rito kaya tuloy nagkamali-mali. Okay. So simulan ko na ang tamang solusyon dyan. Ngayon dapat kasi natin maintindihan mga kababayan, sa pag-aaral po ng Bible, napakahalaga pa rin yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Pastor Timoteo. At sabi sa 2 Timothy, to basic na naman tayo. Balik tayo dito. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, ang turo ni Apostol Pablo kay Pastor Timoteo by its context na carefully, rightly divide the scripture. Ito po yung rightly dividing the scripture. Maraming beses ko na itong sinasabi na ito ay hindi ginagawa ng ibang nagtuturo ng Biblia. Basta sila dampot ng verse. Kuha sa Old Testament, kuha sa New Testament, kuha kung saan-saan, kuha sa Psalms, kuha dun sa kung saan-saan pinagdadampot. May Genesis pa, may Exodus pa. Ay, ganun ang pinagtuturuan ng ng ibang religion Drop the name, Catholic, Iglesia ni Cristo,
Oh, ano pa, iglesia ni Soriano. Lahat yan, puro pareho sila cherry pick, dampot verse. Hindi nila kinonsider na mayroon tinatawag na dispensation at rightly dividing the word of truth. So kasi ang rightly dividing the word of truth ay isang matalino ho kasing pag-aaral po yan ng Biblia eh. Pag sinabing rightly dividing, rightly. Kasi meron kasing mga overly dividing at wrongly dividing. Ang sabi dyan, rightly. Yung ginagawa ng mga hyper-dispensationalists, karamihan, wrongly o overly dividing. Ang sinasabi ho ng Biblia, rightly dividing the scripture. So, ngayon, babalik tayo uli sa rightly dividing the scripture. At ito nga po yung chart natin, ano? So, ito, meron tayong dapat i-consider na sinasabi na law at yung church. So, ito yung dispensation ng tribulation at millennium kingdom. So, ano una pa natin unahin dyan? Ang sabi kasi ni Apostol Pablo, ganito eh. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 23, sabi ni Pablo, no, bago daw dumating ang panahon ng pananampalataya o dispensation o panahon ng pananampalataya, tayo ikinulong ng kautusan hanggang sa pananampalatayang ito kay Kristo ay nahayag. So, maliwanag diyan na law and the church, Old Testament at New Testament, dapat natin i-consider po yan. Ang Old Testament po, no, pag sinabing law, pagdating sa baptism, maraming tinuturo po ang law eh. Kasama ho dyan yung washing in water. Okay? Pag sinabi ho nga more on washing in water, pag sinabing Old Testament, maraming kaugalian ho talaga ang Hudyo. Kahit basahin nyo pa mula Exodus, maraming tinuturo ho dyan. By the way nga pala, no, bagong lahat, sa dispensation po na to, no, i-consider natin pag sinabing law, more on works to. Works. Ang salvation dito, works. Ang kabanalan dito ay works. Ang para makakuha mong pabor ng Diyos, works. Mayroon kang dapat gawin. Makakuha mo yung kagalingan ng Diyos, kailangan mo merong gawin. Meron kang dapat iwasan, kailangan mo sumunod sa utos. Pero pagdating naman sa New Testament, sa church age, this is more on faith. Okay, more on faith po ito. Tandaan niyo po, no, prangkahin ko na po kayo, merong division, sa panahon po natin ngayon, merong division between heaven and hell. Kung gusto mo mapunta ng impyerno, well, doon ka sa works. Kasi nga, hahusgahan tayo balang araw by works. Ang sabi dito sa millennium. Dito sa part na to, huhusgahan yung mga unbeliever by works. Kaya kung gusto mapunta ng impyerno, by works. Pero ang kaligtasan po natin ay hindi naman ho kasi by works eh. At ito yung napag-aralan natin ng maraming beses na pagdating dito sa church age, this is more on faith. So itong dalawang to ay division po ito between heaven and hell. Between church and law. Kung gusto mo pumunta ng langit, it is more on faith. Pag gusto mo pumunta ng impyerno, more on law. Yan po ang analogy po ng Biblia. Kaya nga, if you trust the law, go to hell. If you trust grace by Christ, go to heaven. Ganun lang po kasimple po yun. Ngayon, punta muna tayo sa law. Sa law ho kasi, maraming tinuturo sa Old Testament at maraming mga verses wherein where to wash. Kailangan mong washing in water. Ito, no? Kailangan mo mabautismohan. At ito po, ang alam naman natin na ito po ay kaugalian ng mga Hudyo. Sa tuwing sila ay naliligo, naglilinis ng kanilang katawan o kanilang hayop o ang kanilang mga i-offer, kailangan ho talaga ng tubig. So doon pa lang meron na talaga at practically ito ay para sa mga ginagawa ng mga Hudyo noong panahon na yon. Again, let us view this as dispensation. Naniniwala ako sa dispensation, pero hindi po tayo hyper-dispensation. Ang tinitingnan natin to nung panahon lang na to, nung law
kasama sa kanilang paglilinis para maging malinis ka ay more on tubig. At sa under the law, maraming mga washing na tinuturo ang Judaism, sinasabi ko kanina, at ang Old Testament law. Ngayon, ito ba ay apply sa kapanahunan natin? Well, tingnan natin. Kung i-apply natin ngayon sa oras na ito, di-apply natin. Pero pag hindi, sa tingin ko, figure out natin kung dapat ba bang i-apply natin. Ngayon, meron po tayong 4 na tao ng iba't ibang panahon na may nasabi regarding sa baptism. Since baptism naman po ang ating topic, pag-aralan natin ngayon ano yung mga sinabi ng 4 na taong to. Si John the Baptist, si Jesus Christ, kasama si Jesus Christ of course, si Apostol Pedro at si Apostol Pablo. So yung 4 na taong yan, konsultahin natin. Una, yung sinabi ni John the Baptist. Kay John the Baptist muna tayo focus. Okay? So nung natapos ang law, dumating si John the Baptist. Sabi kasi rito, no, sabi sa Luke chapter 16, verse 16 Sabi rito, no, ang kautusan ni Moses at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa. Yung law may bisa daw. Pero may kahangganan hanggang saan daw? Hanggang daw sa pagdating daw ni Juan na taga-bautismo. Buhat noon ay pinangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at ang lahat ang nagpipilit na makapasok dito. Pag sinabi pong paghahari ng Diyos, salvation po yan. Simple as that. Ganito po yan, ano? So, itong law kay Moses, natapos ito nung dumating si John the Baptist, ito. Okay? Nung dumating si John the Baptist, at ang pinapangaral ni John the Baptist ay regarding dito sa Kingdom of Heaven, yung paghahari ng Diyos. Dito pa yung sa dispensation ng millennium mangyayari. Na siguro ang plan B ng Diyos ay dito yung mangyayari yun. Kaya nga lang simingit ang church age bago nangyari itong mga end times prophecy na to, no? Kasi nga, nagbigay ng way ang Diyos para sa ating mga hentil itong church age na almost 2,000 years ago na nag-i-exist hanggang sa panahon natin ngayon. At sa pagtapak ng rapture, dito na matitigil yung orasan nating mga hentil at babalik uli ang Diyos sa panahon, kaligtasan para sa mga Hudyo. Ang kaligtasan sa mga Hudyo rito ay regarding sa spiritual na kaligtasan, ha? At meron ding physical na kaligtasan. Huwag po tayo mako-confuse doon. Pag sinabi hong kaligtasan, dalawa ho yan. Sa church, ang kaligtasan sa atin ay spiritual lang. Spiritually, we are saved. Ganon din ang mga Hudyo, meron din silang spiritual salvation dito sa church age. Pag sinabing church, it is composition, both Jews and Gentiles po ito. Hindi po kagaya na tinuturo ng mga hyper-dispensationalist, hentil lang daw ang church. No, that is a big no. At hindi ko po tinuturo yon. Ang tinuturo ko po, mapa-Hudyo, mapa-hentil, pag nagsama sila at nanampalataya kay Kristo, kasama sila sa church. So, ang pinapangaral ni John the Baptist ay yung Kingdom of Heaven or panahon ni Jesus Christ. So ngayon, basahin natin yung malaking the message na to, no? Matthew chapter 3 verse 16, basahin natin. Sabi sa Matthew chapter 3 verse 16, ay 1 to 6 pala, sorry. Nang panahon na dumating si Juan na taga-bautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. So ano yung pinangaral ni Juan? Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit nang dumating ang kaharian ng langit. So, it is about salvation to, no? Malapit nang dumating na maghari ang Diyos. So, ito yung salvation to mankind. Si Juan ay tinutukoy ni Propeta Isaiah, sasabihin, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas sa kanyang lakaran. So, ang purpose pala ni John the Baptist, ihanda si Jesus na pagrating.
Sabi dito, no, gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon at ang kanyang namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Dinayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at makabilang panig ng Ilog Jordan. Ipinahayag nila sa kanilang kanang kasalanan at sila ay binautismoan sa Ilog Jordan. So ang baptism pala ay mayroong connected sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang nangyayari, pinapahayag nila yung kanilang mga kasalanan at sila binabautismohan. So ganun po yung ginagawa ni John the Baptist. Saan ho itong bautismo na to? Sa tubig. Okay, sa tubig. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, maraming bautismo. Sabi sa Hebrew, chapter 1, verse 6, nakalagay doon maraming bautismo. Ito ay bautismo sa tubig. At maliwanag to nung sinabi ni John the Baptist. Sa chapter 10 din mismo, dito nyo malalaman na marami palang bautismo, hindi lang nag-iisa ang bautismo. Eh, ang alam ng mga nagtuturo ng bautismo, basta bautismo, tubig. Lagi nilang kinokonek sa tubig. Ito ebidensya ko, sabi sa Matthew chapter 3, verse 11, binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. So yun pala ang purpose ng bautismo na tinuturo ni John the Baptist. Binabautismo kayo sa tubig, tanda lang pala, sign. It is a sign. For what? Ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Sino kausap? Mga Hudyo. O sabi rito Hudyo Ang context dito, mga Hudyo, mga lahi ni Abraham. Sino ba lahi ni Abraham? Physically, literally, mga Hudyo. So sa kanila, nung panahon na ito muna, nung panahon ng Old Testament, nung panahon na wala pa si Kristo, ang pagsisisi sa kanila at pagtalikod sa kasalanan ay ginagamitan ng ritual na tubig o bautismo. Ito sinabi pa ni John the Baptist. Focus kayo dito At darating ang kasunod ko, ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. So may nadagdag na isa pang bautismo daw. Alin daw? Sa Espiritu Santo at sa apoy. Sino yung magbabautismo na yon? Yung kasunod daw na darating. Sino yon? Siyempre si Jesus Christ. Si Jesus Christ pala ay magbabautismo. Dalawa pala ang bautismo ni Jesus Christ. Isa sa Espiritu Santo at sa apoy. So ganito yan mga kababayan, si John the Baptist nagbabautismo sa tubig, pero si Jesus sa apoy at sa Espiritu Santo. So basahin natin mabuti kung paano to Higit siyang makapangyarihan kasi sa akin ni hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak niya ang dayami ng kalaykay upang alisin at tipunin niya sa kamalig ng trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na hindi namamatay. So ang Espiritu Santo malinaw dito at yung bautismo sa apoy, ito daw ay pagdarang sa impyerno. Susunugin sa impyerno. So Jesus Christ pala nagbabautismo para maligtas ka by spiritually at si Jesus Christ din nagbabautismo sa iyo papunta ka ng impyerno. Yun po yung ibig sabihin ng pinaka-context po dito, ang linaw-linaw. So ngayon, malinaw na mayroon tatlong bautismo. Bautismo sa tubig, bautismo sa banal na espiritu, at bautismo sa apoy. Okay? Meron na tayong definition ngayon. Okay. Kailan nangyari to? Kailan sinabi to? Dispensation pa ng Old Testament bago pa dumating si Jesus Christ. Nandito pa lang tayo, Dito pa lang tayo. Wala pang church. Wala pang pinapako si Kristo, wala pa. Ito pa lang tayo. Doon pa lang to. So, kailan to applicable? Noong panahon lang na ito. Kanino applicable? Sa mga Hudyong under the law. Na hindi na kailangan ng kautusan. Magpabautismo lang kayo. Kaya ito yung bagong turo ng mga Hudyo. Na no need na ng kautusan. Hindi na kailangan ng patay siguro ng tupa. Dahil sabi nga, di ba, nag-end ng law sa panahon ni John the Baptist. Natigil yun. Na ang turo ni John the Baptist, simple lang, magsisi kayo talikuran ng kasalanan at magpabautismo. Kanino binabanggit to? Sa mga Hudyo. Wala pang church niyan. Wala pa Wala pa. Ulit. Wala pa. Okay.
Meron pa sinabi si John the Baptist, maging malinaw sa atin. Imbestigahan natin 'to, Ayon sa Mark chapter 1, verse 8. Dito nyo malalaman na meron transition na nangyayari kasi. Na dati bautismo, ngayon iba na. Okay? Ngayon may sinabi si John the Baptist dito, no. Ito, binabautismohan ko kayo sa tubig. Ngunit babautismohan niya kayo sa Espiritu Santo. Sino to? Si Jesus Christ. So, ang pinopoint ni John the Baptist dito, si Jesus Christ. Kasi bakit? Siya nga ang tagahanda eh. Hinahanda nga niyang tao. Kaya temporary, tubig muna kayo babautismohan sa tubig. Temporary muna. Pero meron darating na kagaya ko, yun ang tunay na bautismo sa Espiritu Santo. So lumalabas niya na ang bautismo sa Espiritu Santo mas legit, mas powerful kaysa sa tubig. Oh. So may idea na tayo na sino ba makapangyarihan? Si John the Baptist o si Jesus Christ? Si John the Baptist, tagahanda lang. So anong ginagamit niya muna ng bautismo? Tubig. Tubig muna. Total, pamilyar dito ang mga Hudyo, tubig para maintindihan ng mga Hudyo kasi sa mga Hudyo, natural sa kanila, tubog sa tubig ay paglilinis. Kaya ginagamit ni Juan dito, tubig. Ngayon, meron daw darating na magbabautismo daw sa inyo. Kanino? Sa mga Hudyo. Tandaan nyo po, ang Christianity nagsimula sa mga Hudyo. So, sino mas mahisigit? Yung tubig o Espiritu Santo? Si Jesus Christ o si John the Baptist? So, saan tayo dapat? Hindi sa tubig, sa Espiritu Santo. Kay Jesus tayo. Okay. Basahin natin ang isa pang ebidensya, no? John chapter 1, verse 29. Nasa dispensation pa tayo ng John the Baptist, wala pa si Jesus dito. Ito, no? Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus ay lumalapit sa kanya, kaya sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So ang bautismo pala na ginagawa ni Christ ay sa banal na Espiritu na siya ay nag-aalis ng kasalanan. Kaya pala tinawag niyang bautismo sa banal na Espiritu pala yung si Jesus Christ. Kasi si Christ ay kordero ng Diyos. Di ba yun naman ang purpose ng bautismo, alisin ng kasalanan? Yun naman ang purpose ng bautismo eh. Kaya malinaw dito na ang bautismo pala ni Kristo, siya kasi ay nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sino bida na naman ang tinuturo natin? Si Jesus, ang bida rito. Verse 30, siya, sabi rito, siya ang tinutukoy ng sabihin kung dumating ng kasunod ko, ay higit sa akin sapagkat siya ay naroon pa bago pa ako ipinanganak. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako ay naparitong nagbautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Tingnan niyo yung bautismo, kanino nakakonek? Sa Israel. Kanino nakatungkol? Sabi rito, ulitin ko, hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako ay naparito, nagbautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Hindi naman sa church. Wala naman church dyan eh. So nung una saan? Sa panahon ni Juan, ang purpose para sa Israel. So maliwanag dyan na iba yung kay John the Baptist sa tubig, si Christ sa banal na Espiritu. Ngayon, next nating dispensation ay yung panahon ni Jesus Christ. Dumating si Jesus. Alam naman natin na si Jesus Christ, ang ministry niya nung una, sa simula, physically, but not exclusive. Una sa mga Hudyo siya nag-ministry. Tinawag siya para sa mga Hudyo nung una. Pero di ko sinasabi na tinawag lang siya sa mga Hudyo. Yung mga mid-acts, hyper-dispensationalists, sila literal na si Kristo daw tinawag lang daw sa mga Hudyo. Tayo daw kay Pablo. Mali. Ang tinuturo natin, sa panahon lang na ito, si Jesus ay sinugo sa mga Hudyo sa panahon na ito. Okay, so alam niyo po, majority ng tinuturo ni Jesus sa panahon na ito ay He will rule as a king.
Kaya ang mga tinuturo niya ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang tinuturo niya ay regarding dito. Kapag salvation ang binabanggit niya, lagi niyang binabanggit na kailangan niyong makapasok sa kaharian ng langit. Ito yung salvation spiritually sa mga Hudyo. Ito yung kanyang hugot. Kapag binabanggit ni Kristo na kailangan mo maligtas, ang sinasabi niya sa mga Hudyo is about kingdom of heaven. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ba, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pag sinabing kingdom of God, ang code name yon o code yon ni Jesus Christ regarding sa salvation spiritually para sa Israel nung panahon na ito. So, wala rin pagkakaiba rin yan sa salvation natin. Okay? So, ganun po yung ibig sabihin ni Christ. Ngayon, basahin natin to, no? Merong sinabi si Jesus Christ eh. Tingnan nyo Sa John chapter 4, verse 1 and 2. Jesus Christ ngayon nagbabautismo eh. Dapat we must follow Jesus. Di ba? Follow Jesus daw, follow. Pati pagbabautismo ni Christ, follow. So, ibig mong sabihin, pati pagpako ni Jesus sa krus, follow ka pa rin. Pagpapapako ka rin. Ganun ba? Tingnan yung mga tinuturo ng perverted. Mahilig sila sa follow Jesus, follow. Eh, iba nga yung ginawa ni Christ, binayaran yung kasalanan natin, follow ka pa rin. Eh, sinabi na nga na naghihirap si Kristo para sa atin, ikaw maghihirap ka rin, follow Jesus. Kaya ang katwiran nila, si Jesus daw nagpabautismo, kaya wala sa follow. Saan sa Bible yun? Nasusundin mo si Kristo pati yung kanyang ginawa. Eh di magpenitensya ka na rin, magkatoliko ka na rin, kung gusto mong follow ka dyan. Yan ang tinuturo ng ibang born again, follow. Napaka masyadong OA masyado. Masyado kayong banal, no? Intindihin niyo yung sinasabi ho ng Biblia. Ang sabi rito, no? Ang tanong kasi rito, oo, nagpabautismo si Kristo, pero ang tanong, nagbautismo ba siya? Oh, yun ang tanong doon. Meron bang sinabi na sa Biblia na naglubog siya sa tubig? Eh, ito yung sinasabi ng verse. Sabi dito, no, nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus, ang Panginoon, ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismohan kaysa sa kay Juan. O ayan Edwin, no? Si Kristo nagbabautismo kaysa kay Juan. Oh. Di binasa yung verse 2. Nasabi ng verse 2, ngunit ang totoo, hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo. O ayan, linaw-linaw eh, oh. Nahihikayat na maging alagad na nagbabautismo kay Juan. Si Jesus daw nagbabautismo. Hindi nila binasa tong verse 2. Sabi rito, no, ngunit ang totoo, hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Di ba? Ang yun ang problema kapag hindi ka nagbabasa ng buong context. Maliwanag diyan na bagamat sinabi diyan nagbabautismo daw si Jesus, parang siguro chismis lang yun, pero sabi diyan, no, ngunit ang totoo, hindi si Jesus ang mismo ang nagbabautismo, kundi mga alagad. So mga alagad pala ang nagbabautismo. Okay? So bakit kaya gano'n, ano? Bakit tinatanggihan ni Christ na siya ay magbautismo? Ibig sabihin nun, nagpapatunay na si Jesus, nagbabautismo siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nung oras na to, hindi pa siya namamatay, kaya hindi pa nangyayari yung tinatawag na performance niya para ibautismo yung mga taong maliligtas. So tandaan niyo po ito, no? Sa madaling salita, kapag tinanggap mo ang banal na Espiritu, ikailigtas na. Ganun yung mga kapatid Kasi sabi, si Kristo ay nagbabautismo. Ang bautismo daw ay yung pagpapatawad ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang paghahandog. So yun pala ang bautismo sa banal na Espiritu. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nabautismo sa banal na Espiritu, ito ay tanda na ikaw ay ligtas na. So yun malinaw sa atin yun. Salvation, proof of salvation if you are baptized by the Holy Spirit. If you receive the Holy Spirit. Ngayon, ang tanong, eto ang tanong sa atin ngayon. Big question. Ano ba ang tinuturo ng Biblia para matanggap mo ang banal na Espiritu? Okay? Eto ang problema. Nung si Kristo ay namatay, namatay siya,
Dito ngayon pumasok ang kanyang mga alagad. Gusto ko malaman yung mga kapatid na ang librong Acts ay yan po talaga ang simula ng istorya ng New Testament. Ang Mateo, Marcos, Lucas at Juan, that is considered as Old Testament story, dispensation. Ang New Testament nagsimula nung pagkamatay ni Kristo. Ang sabi sa Bible, ang New Covenant will start if the death of the testator. Pag nawala na yung testator, doon magsisimula ang bagong tipan. So ang bagong tipan, nagsimula po ito nung pagkamatay ni Kristo sa krus. Ito. Then, pumasok ngayon ang church age. At gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Acts, itong Book of Acts, is a transitional book. Ang problema sa mga pastor, binabasa lang Mateo, Marcos, Lucas at Juan at Acts chapter 2, hindi nila binasa yung Acts. Na hindi nila alam ang book ng mga gawa ay transitional books. So yun po ang gagawin natin ngayon, kukunin natin yung mga dispensation o mga kapanahunan sa Book of Acts hanggang 1 to 28. Pero hindi ko naman lalahatin, ano. Parang i-overview lang natin. So ito po, no, dapat natin maintindihan dahil ito ay transitional books, pinapakita dito na ito ay transition from Peter to Paul. From Jews to Gentiles, ganyan po yung nangyari. From Israel to church. May pagbabago, nagsimula kay Pedro hanggang kay Pablo. Nagsimula sa mga Hudyo, ang Kristyanismo, napunta sa Gentiles, sa mga Hentil. Nag-focus muna ang Diyos sa Israel hanggang sa napunta sa buong church. Yan po ay transitional books. Okay? Meron ho kasing pagbabago eh. Ngayon, eto nangyari, no? Pagkamatay ni Kristo, dito tayo papasok uli sa Mark chapter 16. Balikan natin to, resabakan natin tong Mark 16 na to. Nung pagkabuhay ng maguli ni Kristo, ito yung utos niya eh. Sinabi ni Jesus, habang kayo ay humahayo sa buong mundo, ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. So ano yung magandang balita na yun? Yung kaligtasan. Sabi dito, no, ang sino man daw sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So, yung mga hindi marunong magbasa ng Biblia, nagko-conclude kagad sila rito na nakapokus sila dito sa bautismo. Bautismo, maliligtas. At pag hindi ka nagpabautismo, ikay paparusahan. Iyon ang kanilang bet dito. Kung babasahin nyo muna yung unang statement, focus tayo rito, no? Ang sino man daw sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. So ano ang higit dito? Yung pagsampalataya o bautismo? Well, ayun, maligtas. Nasama sa bautismo yung kaligtasan. Pero ang tanong dito, ano yung mas mabigat dito? Sumasampalataya o bautismuhan? Malalaman nyo rito kung paano ka maparusahan. Kasi sabi dito sa second statement, paano ba maparusahan? Ngunit ang ayaw sumampalataya, wala naman sinabing ayaw magpabautismo eh. Ang focus dito, pananampalataya, ay parurusahan. So, ibig sabihin, ang weight dito ay yung sampalataya talaga. Secondary lang, nabanggit lang ni Kristo yung bautismo kasi nga ito ay nagbibigay sa atin ng konsensya para ikaw maging malinis at magsisi ka. Yun ang purpose noon. Pero ang tunay nagliligtas ay pananampalataya talaga. Okay. Sabi rito, no, ang sumasampalataya bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng himala, mga pangalan ko yung magpapalayas ng demonyo, etc. Pagpatong ng kamay, alam nyo na yan. So those are the signs of the apostles. Bakit kailangan ng sign sa mga Hudyo? Kasi ang siliwa-liwanag, may sinabi kasi yung Bible eh. Sabi rito, no, ang Hudyo yung humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng Grego. So sinasabi rito, no, na ang Hudyo talaga, ugali nila humingi ng sign. Sabi rito sa King James, sabi rito, no, for the Jews require a sign. Mahilig sila sa sign. Hindi sila basta naniniwala, kailangan muna sign. And the Greeks after the wisdom. Yung mga Grego naman, alam niyo naman, mga Grego, matatalinong tao yan, wisdom ang hinahanap nila. Pero focus tayo rito na for the Jews is the sign. Kaya nga,
sa transition from Peter to Paul, from Jews to Gentiles, from Israel to church, ang transition. At sumunod dito, no, from signs to faith. So basahin natin ang Acts chapter 1 verse 15. Wait lamang po. Acts chapter 1 verse 5. Ito yung akit na si Jesus sa langit, no? Sabi rito, no. So, di ko na babasahin itong part na to. Ito kasi ay istorya ng akit na siya sa langit. Sabi kasi ni Christ dito, no, wag mo na kayong aalis sa Jerusalem, sa halip hintayin ninyo ako roon. Ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinasabi sa inyo. Sabi rito, no, si Juan ay nagbautismo sa tubig. Ngunit hindi tatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. So, ano ibig sabihin ni Christ dito, no? Kinikilala ni Christ na si John the Baptist ay nagbautismo sa tubig. Pero sabi ni Christ, antayin nyo, babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Diba? So, ibig sabihin, ang church talaga ay nakadesign para bautismohan sa Espiritu Santo. So, hindi na tubig. Maliwanag dito, kay John the Baptist lang po ang bautismo. Pagdating sa mga alagad sa church, sa buong church between Jews and Gentiles, it is baptism of the Holy Spirit. It is receiving the Holy Spirit. Okay? So ngayon, ang tanong, paano ba matanggap, paano ba mabautismo sa Espiritu Santo para maligtas kami? Di ba? Paano ba mabautismohan? Ngayon, dito tayo papasok kay Peter. Meron siyang nabanggit regarding sa bautismo eh. Kung babasahin natin ang Acts chapter 2, ito yung sinabi, iniisa-isa natin chapter by chapter, no? Basahin ko lang, no? Nagkatipon silang lahat ng lugar na sumapit ng araw ng Pentecostes. Araw ng Pentecostes to, no? Walang ano-ano yung may ingay nagmula sa langit tulad ng ugong na malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at sila'y napuspos. So madaling salita, napuspos sila ng Espiritu Santo, dumating na. Nagsimula sila magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu Santo. Laktaw tayo, no? Ibig sabihin dumating na ito yung yung unang dating ng banal na Espiritu Santo, natanggap na nila. Tapos si Pedro nagsimula ng mangaral. Sabi dito, kaya tumayo si Pedro kasamang 11 mga apostol at nagsalita sila ng malakas. Mga taga-Hudeya, sinong kausap? Mga taga-Hudeya. Sino yung taga-Hudeya? Israel. Israel pa lang tayo sa panahon na ito. At kayong lahat ng mga panaunin sa Jerusalem. So, sabi talagang sa mamamayan ng Hudyo tong pangaral ni Pedro, ha? Kausap ni Pedro dito, mga Hudyo. Sabi dito, pakinggan ninyo mabuting sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay nyo, 9:00 pa lang na umaga ngayon. Nakikita ninyo ang katuparan ngayon ni Propeta Joel. So, ito yung promise of the Holy Spirit, itong part na to. Piniliwanag niya na na-fulfill to ng panahon ni Propeta Joel. Ito uli, balik tayo. 22, mga Israelita. Sino na naman kausap ni Pedro dito? Mga Israelita, Hudyo. Pakinggan ninyo ito. Si Jesus sa taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan niyo ito ng mga himala, mga kababalagan at mga palatanda ang ginawa ng Diyos sa magitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan nyo. O yung Jesus na pinapatay nyo, naghimalayan, alam niyo yan. Yun ang sabi ni Pedro. Ngunit ang taong ito ay pinagkanulo ayon sa inyong pasya, pinapatay ng mga masasama, sinumbatan ni Pedro dito, no? Subalit siya muling binuhay ng Diyos at tinango sa kapangyarihang kamatayan sapagkat hindi siya kayang ikulong nito. So parang gino-glorify dito ni Pedro na kaya nangyayari itong baptism of the Holy Spirit na to ay dahil dito kay Jesus na inyong pinakulong, na inyong pinapatay, na inyong pinapako. Oh. Diba? Basta ito puro pangangaral to mga kapatid. Ayoko nang basahin, ang haba eh. Nung nangaral si Pedro, ito na yung part, kaya dapat malaman ng buong Israel, sino subject? Israel, kausap. Ano daw, na itong Jesus
Itong si Jesus na pinangako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ito na, pinarangka na talaga ni Pedro na Kristo Mesayas yung pinapatay nyo eh. Oh. Kaya na-realize ng mga Hudyo, oo nga no, kasi nakita nila may himala, may banal na spirito, may nangyaring gano'n, nagsalita ng iba't ibang wika. So ngayon, na-convince sila, nabagbag ang kalooban nila. Kaya pagdating ng 37, nabagbag ang kanilang kalooban ng marinig ito. Kaya tinanong nila kay Pedro at sa mga ibang apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? O ano daw ang dapat nilang gawin para daw ang issue rito para matanggap ang Espiritu Santo. Ano daw ang dapat gawin? Okay? So pag anong panahon to? Panahon ni Pedro, panahon ng Pentecostes, chapter 2 pa lang tayo. Ang sabi ni Pedro, eto no, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin. At ipagkaloob sa inyo, para daw ipagkaloob sa inyong Espiritu Santo, kailangan nyo daw pagsisihan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo para daw kayo patawarin. So yun po yung unang gospel ni Apostol Pedro sa mga Hudyo sa panahon na ito, na in order para matanggap ang banal na spirito, kailangan talaga ng water baptism, guys. Yun talaga yung unang turo. Yun yung una, ha? Yun yung una. Alam niyo po, no, itong Book of Acts, no, may madidiscover mo dito na may 5 iba't ibang paraan para maligtas. Confusion ang aabutin niyo dito sa Book of Acts na to, maliban lang kung madiscover mo na ang Book of Acts is a transitional books. Dapat niyo maintindihan na ang Book of Acts sa umpisa kay Pedro, sa mga Hudyo, sa Israel, at saka puro himala sa una, ang Kristyanismo. At mamaya makikita nyo na mayroon talagang transition na mangyayari. Ngayon, alam niyo ba si Pedro, may transition na nangyari sa kanya. Punta muna tayo sa story ni Pedro, no? Ito. Focus tayo kay Pedro. Alam niyo ba si Pedro, nung una, ang turo ni Pedro, ito, repent and be baptized in water in order for you to receive the Holy Spirit. Ito yung binasa natin ngayon. Pero sa kalagitnaan, ito po yung nangyari eh. Basahin natin ngayon ang chapter 10. Sa chapter 10, after few years siguro to, ito yung nangyari. Nung one time ay tinawag si Pedro sa mga hentil. Kaya ang una talagang tinawag talaga ng apostol, hindi si Pablo, kundi si Pedro din, ang unang na full grace. Ito basahin natin Acts chapter 10 verse 43. Ang sabi ko kasi dito ganito eh. Nung nangangaral na si Pedro kay Cornelio, ito sinabi eh. Sabi niya kay Cornelio ganito, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang pinahayag na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa magitan ng kanyang pangalan. So pinapangaralan ni Pablo dito, iba na no? Walang bautismo, just faith. Sabi dito na bawat sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran. Di ba yung pagtanggap ng kapatawaran ng bautismo to sa sumisimbolo dito sa bautismo na lumalarawan sa pagsisisi ng kasalanan at ang kanilang mga kasalanan ay sa magitan ng kanyang pangalan. Tapos ito nangyari, no? Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakinig. Namangha ang mga nananampalatayang Hudyo talaga, no? Nakasama ni Pedro sapagkat ang Espiritu Santo ay pinagkaloob din sa mga hentil. Narinig nila ang mga ito at nagsalita ng iba't ibang wika at nagpuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, tulad na natin, sila pinagkaloob ng Espiritu Santo. Sino ito, no? Hindi pa nagsasalita si Pedro, hindi pa nga nagbabautismo, bumaba na yung Espiritu Santo sa kanila. Saan? Kanino to? Sa mga hentil. Ayan, no? The Holy Spirit falls on the Gentiles. So iba yung sa mga hentil. Ang nangyari sa mga hentil, wala ng bautismo. Kasi sabi rito, no, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakakinig. Tapos namangha daw yung mga mananampalatayang Hudyo. Yung mga Hudyo na namangha.
Kaya siguro sila naman nga, kasi di ba, teka muna, di ba may bautismo muna? Bakit ito natanggap kagad nila na walang bautismo? Kaya siguro sila naman nga, nakasama ni Pedro sapagkat ang Espiritu Santo ay pinagkaloob din sa mga hentil, nabigla sila doon. Nakakala nila sa mga Hudyo lang yung banal na Espiritu, pati na rin pala sa mga hentil. Kaya kung meron mang unang apostol na ginamit sa mga hentil, si Apostol Pedro na una, hindi si Pablo. Okay? Narinig nila ang mga ito, nagsalita ng iba't ibang wika. Kahit sinabi ni Pedro, tulad natin sila pinagkalooban ng Espiritu Santo. Ito malupit. Sino ang makapagbabawal sa kanila na bautismon sila sa tubig? At inutos niyang bautismon sila sa pangalan ni Kristo. Tingnan ano, binautismon din pala sila sa tubig. Pero after nilang matanggap ang Espiritu Santo, baliktad. Sa Acts 2:38, kailangan be baptized in order for you to receive the Holy Spirit. Ito naman iba. Na bautisman muna sila sa banal na Espiritu, tsaka babautismuhan sa tubig. Oh. Nung una, kailangan ng babautismohan kay Juan, John the Baptist. Tapos si Kristo hindi daw nagbabautismo. Nagbabautismo daw siya sa banal na Espiritu Santo. Nung una, big deal ang washing the water sa Old Testament. Pagdating kay John the Baptist, paghingi daw ng tawad kasama bautismo. Na-develop, kailangan talaga ng bautismo para humingi ng tawad. Pagdating kay Jesus, hindi raw siya nagbabautismo sa tubig, pero sa Espiritu Santo siya nagbabautismo. At ginawa niya ito sa krus ng Kalbaryo. Kasi sabi ni John the Baptist, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Pag kasi sinabing nag-aalis ng kasalanan, yun ay bautismo. So dito na ginawa ni Kristo yun. At pinangako ni Kristo na darating ang banal na Espiritu. At dumating si Pedro. Si Pedro, nung una, ang kanyang pangangaral, eto, no? Repent and be baptized in water. Pero bandang huli, nabago. Eto na. Na-develop, nagkaroon ng transition si Pedro. Naging believe. Oh. Di ba? Believe. So, ibig sabihin talaga, ang water, dati, para ma-receive mo ang banal na Espiritu, kailangan mo ng water. Pagdating dito sa transition, just to believe. Oh. So, nagpapatunay na mayroon transitional na nangyayari sa Book of Acts na hindi binasa ng ibang pastor. Sila dampot ng verse, hindi nila inalam yung history. O hindi nila lang dispensation, guys, history. Dapat inaalam nila yung history. Nagkaroon ng parang evolution yung regarding sa patanggap ang banal na Espiritu. Dati, kailangan ng tubig para matanggap mong Espiritu Santo. Ngayon, just to believe lang, oh, sabi rito. Sa binasa natin kanina. Oh. Eto paano, pagdating ng Acts chapter 11, nagkwento si Pedro. Ito sabi dito na Peter reports to the church. Nung umuwi si Pedro, ito yung nangyari Basahin na lang natin. Acts chapter. So ito, nagkwento siya na sabi niya, no? Basahin na nga natin. Nang si Pedro pumunta sa Jerusalem, tiniligsa siya ng mga kapatid at masugid na pagsunod sa kautusan. Sabi ng mga kasama ni Pedro sa Jerusalem, bakit ka pumasok sa bahay ng mga hentil at nakisalo pa sa kanila? Tanong nila. Kaya isinalaysay sa kanila ni Pedro yung buong pangyayari. Ano yung kwento ni Pedro? Eto. Verse 5, ako'y nasa lungsod ng Joppa at nanalangin nang magkaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit ay binabasa ang kinaroroonan ko isang tila malaking kumot na nakabitin na 4 na sulok. Pinakmasdan ko ito mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop na gumagapang sa lupa, mababangis at lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko na isang tinig daw na nag-utos, Pedro, tumayo ka at magkatay ka at kumain. Kasi nga, nabigha siya Bakit ka magkakatay? Ano ibig sabihin nun? Sabi dito, bali sumagot ako, hindi ko ito magagawa yan, Panginoon. Hindi ako kumakain anumang pagkaing marumi. Sabihin, yung marumi dito, yung pagpasok sa mga hentil. Sabi ng Diyos, muling narinig isang tinig mula sa langit, huwag mong ituring na marumi ang malinis na ng Diyos. Kailan to nangyari? After ng pagkamatay ni Kristo. Ibig sabihin, nilinis na ng Diyos yung mga pagkain na yan. Wherein ito nga yung mga hentil.
Tapos 3 ulit na nangyari iyon at pagkatapos sinila ng pataas sa langit ang lahat ng iyon. Nang sandali rin iyon, dumating sa akin ang Espiritu at huwag akong magatubiling sumama sa kanila. Sumama sa akin ang 6 ng kapatid at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Sinilasay niya ang 6 ng mga nakita niya na isang anghel. O, ito na yan, basta ito na yun. Tapos ito pa, no? Kinawento na niya, ito yung part na kinakwento na niya, nangangaral na siya. Sabi niya, sasabihin niya sa inyo ang mga kailangan niya upang at kayong sambayan na imaligtas. Sabi niya, nagsisimula pa lamang ako magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng ginawa nito sa atin. At naalala ko, nang sinabi ng Panginoon na si Juan ay nagbabautismo, habang kinukwento ni Pedro to, dito niya naalala yung sinabi ni Jesus Christ. Ay, naalala ko nga pala, di ba sinabi ng Panginoon na si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismohan tayo sa Espiritu Santo. O, naalala niya yung sinabi ni Kristo na talagang nakadisenyo ang church na bautismohan sa Espiritu Santo, hindi sa tubig. So malinaw na malinaw dyan na ang kalooban ng Diyos from water to the Holy Spirit. Oh. Tapos para matanggap mo ang Espiritu Santo, nung una kailangan mo ng tubig. Pero ngayon, just to believe. Oh. So maliwanag na si Apostol Pedro, una, oo, kailangan ng tubig para matanggap mo ang banal na Espiritu nung panahon ng Pentecostes. Kasi nga nagtanong ang mga Hudyo, ano gagawin namin? Magsisi kayo, magpabautismo para matanggap yung Espiritu Santo. Pero pagdating ng Acts chapter 10:4, hindi pa raw nagsasalita si Pedro, hindi pa siya tapos sa pagsalita, natanggap na kagad. Kumilos na kagad ang Diyos. Walang bautismo sa tubig. Dapat ngayon ang gagawin ni Pedro, bautismo sa tubig. Nangyari na, bautismo kagad sila sa Espiritu Santo. Kaya nga bandang huli, sinabi niya, total, natanggap na rin naman niyo ang banal na Espiritu. Well, eto na, di magbabautismo rin kayo sa tubig. Oh. Ngayon, nangyari na iba yung posisyon. Yung pagbautismo sa tubig na andun pa rin, pero after mong maligtas. Oh, nabago na. Una, para maligtas, kailangan mo ng bautismo kay Juan. Kailangan mo ng tubig. Sumunod, na iba na. Tinanggap mo muna ang banal na Espiritu, pero nandun pa rin yung tubig. Oh. So, na-develop na, no? May pagbabago na. O, ano yung susunod na mangyayari dito? Dito na tayo papasok kay Apostol Pablo. Ngayon, dito na pumasok si Paul. Siya ay tinawag sa mga hentil sa church panahon ng faith. More on believe. Na dati from signs kay Peter, naging faith sa kanya. Panahon ng tubig ay kailangan para matanggap ang banal na Espiritu, sa kanya just to believe. I will show you a verse na nagpapatunay na nabago ang sitwasyon. Dito sa panahon ni Pablo, dito niyo makikita kung bakit hindi na kailangan ang tubig. Dito niyo malalaman yon. Tandaan niyo po, no, si Apostol Pablo, sinulat niya ang New Testament at 2/3 doon sulat niya. Sa tingin niyo ba hindi loloobin ng Diyos na ilagay yung sulat ni Apostol Pablo ng almost 1/3 ng New Testament? O 2/3? O, sabihin may meaning ang Diyos doon. Importante yung sulat ni Apostol Pablo. Well, hindi ko naman sinasabi sa inyo na kay Pablo tayo makinig. Yung mga hyper at mga mid-acts na yan, ang tinuturo nila kay Pablo doon ang simulaan church. Hindi po ganun ang tinuturo ko. Ang tinuturo ko dito is dispensation. May transition lang nang nangyari. Hindi po ito bagong doktrina, kundi there's a transition. Iba po yung tinuturo natin. Dispensationalist tayo, pero hindi tayo hyper. Hindi kagaya ng ginawa ng hyper, sumobra, OA. So, ano nangyari kay Pablo? May sinabi kasi si Pablo sa Romans chapter 11 verse 13, alamin nga natin. May sinabi rito si Pablo Yung transitions po ng Acts, si Pablo po nagsimula na bago kay Pedro, tapos kinontinue ito ni Apostol Pablo. Kaya technically, ang unang apostol talaga ng mga hentil ay hindi si Pablo. Una,
talaga si Pedro. Pero mas naging popular si Pablo rito pagdating sa mga hentil. Diba? Okay. Yung gusto ko lang linawin yun. Okay, sabi dito sa Romans chapter 11, verse 13, ito sinasabi, ito naman sasabihin ko sa inyo, mga hentil, dahil ako'y apostol ninyo, ipagmamalaki ko ang aking tungkulin. So maliwanag na dito si Pablo ay tinawag sa mga hentil. At nagsimula ang conversation o yung tinatawag na nakakilala sa Panginoon si Pablo pagdating ng Acts chapter 9. At pagdating ng Acts chapter 13, siya ay tinawag kasama ni Barnabas. Ngayon, paliwanag natin, merong sinabi rito ngayon si Apostol Pablo regarding sa sa bautismo uli. Acts chapter 13 verse 46 to 49. Basahin natin to 46. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, sino sa inyo muna ang dapat ipahayag ang salita ng Diyos? Ngunit dahil tinakwil niyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili, kaya't hindi na karapat-dapat kayo sa buhay na walang hanggan. Kaya't sa mga hentil na kami mangangaral. So maliwanag dito na si Pablo sa mga hentil na, ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon, inilagay kitang liwanag. So ano yung papangaral ni Pablo? Okay? May kasama bang bautismo yung turo ni Pablo? Basahin natin. Sabi dito, ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon. Nilagay kitang liwanag sa mga hentil upang maipangaral mo ang kaligtasan hanggang dulo ng daigdig. So salvation ang ituturo ni Pablo at saka ni Bernabe. Pagdating ng 48, nang marinig to ng mga hentil ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita nila. At sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. Wala naman nangyaring bautismo o sumampalataya lang ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. So it seems na hindi nabanggit kung ang water baptism ay kasama sa salvation. Bakit hindi nabanggit ang salvation dito at regarding sa mga hentil ay pananampalataya lang? Di ba? So, okay. Kung hindi pa rin kayo naniniwala, punta tayo sa Acts chapter 16. Iisa-isayin natin talaga itong mga nangyari sa Acts. Acts chapter 16 verse 30. Ito, kaugnayan to sa bautismo. 16 verse 30. Sila ay nilabas at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang maligtas? Ano ang sagot ni Pablo? Magpabautismo ka sa pangalan ni Jesucristo. Yung ba ang sinabi? Magpabautismo ka? Hindi, ito mali at ang basa ko, sorry, mali. Ito pala ang tamang basa. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambayanan. Nasaan ang bautismo dyan? Anyari, mga Baptist kayo, mga Eli Soriano, sorry, hindi ko naman tinatanong ko lang mga nagtuturo doon sa dating daan, mga Iglesia ni Cristo, Katoliko, anyari sa inyo? Nagtanong nga kay Pablo, ano ang dapat mong gawin para maligtas? May sinabi bang bautismo? Ito direkto, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Ayan po, letra por letra. Di pa rin convincing yung iba. Sige. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Ito yung sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. May nabanggit siyang ganito, Sapagkat sinugo ko ni Kristo, hindi upang magbautismo. Ayun, diretso na tayo. Sinugo daw si Pablo na si Pablo ay para sa ating mga hentil, para sa mga Kristiyano at sa panahon natin ngayon, hindi raw para magbautismo. Para saan? Kundi upang mangaral ng magandang balita. Ano yung magandang balita na yun? Ipinapangaral ko nga ito, ngunit hindi sa magitan ng mahusay na pagtatalumpati at karunungan ng tao. Nang sa gayon, hindi mawalan ang kabuluhan ng pagkamatay ni Kristo sa krus. So ano yung mensahe ng pinapangaral ni Pablo? Ito yun, tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan sa mga taong mapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating naliligtas.
So ang salvation pala is all about the finished work of Christ. Kaya nga sabi dito, ang mga Hudyo humingi ng katunayan at karunungan naman ng mga Grego. Ngunit ang pinapangaral namin ay si Kristo na pinako sa krus. Yung message of the cross pala yung pinapangaral niya, hindi tungkol doon sa bautismo. Binara na kaagad tayo ni Pablo noon na pinangaral daw siya hindi para magbautismo. Na para sa mga Hudyo, isang katitisoran at para sa mga Hentila, isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Grego o maging Hentil, si Kristo ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Hindi ako mid-acts. Ayan, ang linaw dyan, no? Kanino daw yung message of the cross? Sa Hudyo at sa mga Hentil. Hindi sa mga Hentil lang. Pastor, sigurado ba kayo na hindi nagbautismo si Pablo? Ano yung sinasabi sa unang Korinto 1:14? Pumasok na naman tong pastor na to. O sige, sasagutin kita, ha? Ano raw? Unang Korinto 1:14. O sige, unang Korinto. Ito yung binanggit ko sa iyo kanina, eh. Ano ka ba? Salamat sa Diyos sa aking Diyos at wala akong binautismo sa inyo maliban ng kay Kristo. Kaya hindi niyo masasabing kayo yung binautismoan sa aking pangalan. Ako nga rin ay, yan, nagbautismo nga siya. Ngayon kung nagbautismo siya, sinabi nga dito, no? Sapagkat sinugo ko ni Kristo hindi upang magbautismo. Ayan na nga, sinabi na nga. Diba? So, yan, linaw-linaw mga kapatid, no? Tandaan niyo po, no, hindi ko sinasabi ni Pablo na hindi na kailangan ng bautismo, no? Ang sinasabi lang niya ay hindi nakasama sa gospel yung bautismo, hindi na necessary. Inuulit ko, hindi yung mga mid-acts, yung mga hyper-dispensationalists, hindi na raw, ito daw yung verse na nagpapatunay na pinagbabawal daw ni Pablo na wag na magbautismo. Hindi naman pinagbabawal, sinasabi lang niya rito na sapagkat sinugo ko ni Kristo hindi upang magbautismo kundi ipangaral ang magandang balita. Sinasabi lang ni Pablo dito na hindi nakasama sa gospel ang bautismo. Ang gospel daw na ito ay yung pagkamatay ni Kristo sa krus. So ang 1 Corinthians chapter 14 verse 17 ay nagsasabi lang na hindi kasama sa gospel ang bautismo. Hindi na necessary. Kaya nga 'di ba ang pamagat natin, kailangan pa ba ang bautismo sa ating kaligtas para maligtas? Hindi na. Sinabi nga kasi dito na ang gospel is all about message of the cross. Eto guys, sige nga. Paano, Pastor, kung mapakita ko sa iyo sa letra por letra, ang bautismo ay naliligtas? Di ba? Sige nga, ano yung verse mo? Meron kasing verse, mga kapatid, na ito, letra por letra, ang salvation daw ay bautismo. Ito, marami makaka-encounter kayo nito, na ito yung pinaka-atomic bomb nila, ito yung kanilang super weapon na verse, na nagpapatunay daw na ang bautismo daw ay magliligtas. Okay? Ito, i-debunk natin tong verse na to. Ito na siguro yung inaantay ng ibang mga gustong umano sa akin na kontra ako sa bautismo. Ito. Pagbigyan natin yung verse nyo. Ito yung verse nila Ito yung panlaban nila Maganda lang linawin ko na to dito para hindi na ako tanungin pa sa comment section. Linawin natin dito yung 2 Peter 3:1. Ito guys another deceiving na naman tong idea na to. Sabi rito ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Tingnan niyo sinabi ang tubig ay naglalarawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. So parang sinasabi rito
na ang tubig daw pala ay nagliligtas. O, di ba? Basahin pa natin. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi ang pangako ng Diyos sa buhat na isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng bautismo sa magitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Wow! O, di ba? Kung hindi nyo ito babasahing maigi, ano kayo rito, mabubudol kayo rito. Ngayon, anong solusyon dyan? Una, ang binasa ko para praise. Tingnan natin sa King James. Tingnan natin sa King James kung ano yung sinabi sa King James. Ang sabi dito sa King James, intindi natin ito maigi. The like figure whereunto even baptism that also now save us. So sabi diyan, ang katulad ng larawan kung saan kahit ang bautismo ay nagliligtas din sa atin ngayon. Pero eto naniniwala ako na kahit open and close parenthesis ito, inspired by the Word of God, to bakit may open and close parenthesis? Okay? King James to eh. So malapit to sa Greek. Nasa original manuscript siya. Ayan kasama siya. So yung parenthesis na yun, hindi natin inintindi maigi. Ang sabi rito sa King James uli, ang katulad ng larawan daw ng bautismo, kung saan kahit ang bautismo ay nagliligtas din sa atin ngayon. So ano yung dahilan kung bakit nagbibigay ng salvation ito sa mga tao na bautismuhan? Anong purpose? Yung daw bautismo raw ay hindi naman daw nag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sagot lamang daw to sa mabuting budhi, mabuting konsensya. So totoo nga naman yun, kapag nagpabautismo kayo, tumatatak sa isip nyo na, oy, nilubog na ako sa tubig. Nagbibigay ito ng kapayapaan sa isip natin. Okay? Yung epekto nun sa atin ang sinasabi rito, na nagkakaroon katuloy ng tinatawag na good conscience. At sabi rin dito, ang bautismo raw ay hindi raw nag-aalis daw ng mga filth of the flesh o yung tinatawag na karumihan. So ang tanong, ano ba tong filth of the flesh na to? Sinabi rito na, oo, nakakapagligtas siya. Sabihin nun, nagkakaroon ka ng pakiramdam. Ganun lang yan eh. Nagkakaroon ka ng pakiramdam na ikaw iligtas. Pakiramdam mo lang yun. Kasi nga, ang bautismo daw ay hindi raw nag-aalis daw ng filth of the flesh. Ngayon, ano ba tong filth of the flesh na to? Ang sabi ho kasi sa 2 Corinthians chapter 7, verse 1, ito yung filth of the flesh eh. Having therefore these promises, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and the spirit, preparing to the holiness and fear of God. So yung filth of the flesh talaga dito ay gawa ng laman. Basahin natin sa Tagalog. Mga minamahal, sapagkat pinangako sa atin ng mga bagay nito, alisin natin sa ating sarili ang lahat na nagpaparumi sa ating katawan at sa ating spirito. So yung nagpaparumi. So ito yung gawa ng laman. So ibig sabihin, kung babalik tayo sa verse kanina, ang tubig daw ay naglalarawan ng bautismo magliligtas sa inyo. Kaya ka nagkakaroon ng feeling ikaw iligtas, diba? Nagkakaroon ka ng lakas ng loob. Ganito lang ho yung mga kapatid, bibigyan ko kayo ng halimbawa na parang nagbibigay sa iyo ng dagdag ng pananampalataya sa iyong kaligtasan. Ganito lang 'yon. Halimbawa, 'di ba nagsasanta Cena tayo? Okay? Hindi nagliligtas ang Santa Cena, hindi nagliligtas ang tinapay, hindi nagliligtas ang alak. Pero sa tuwing iniinom natin to at ating kinakain ito, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob ng pananampalataya na tayo ligtas na. Oh. Yun ang magandang halimbawa dito na sa tuwing binabautisman daw tayo, nagkakaroon tayo ng built-in sa sarili natin na tayo iligtas. Pero inamin naman dito na yung bautismo ay hindi nag-aalis ng dumi ng katawan. So ibig sabihin, hindi siya nag-aalis ng kasalanan pa rin. Kundi isang pangako lang daw sa Diyos na isang malinis sa budhi, nagkakaroon ka lang daw ng clear conscience. Basahin natin uli sa English uli, King James. Kaya nga sabi dito, not putting away all the filth of the flesh. Hindi siya nag-aalis ng kasalanan, kundi ito daw ay nagbibigay daw sa atin ng magandang konsensya. Ibig sabihin, konsensya mo lang ang nagsasabi sa iyo na ikay ligtas dahil doon. Pinapaalala mo sa sarili mo na ako ligtas na, ako ay dahil naligo na ako. Yun lang ang purpose nun.
Kaya nasabi rito na ikaw ay nagiging ligtas sa pamamagitan ng bautismo. Hindi yung bautismo ang nagliligtas, kundi yung konsensya mo, nagkakaroon ka ng magandang konsensya sa harapan ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin po dyan. Kaya nyo, gahibla lang ho ang pandaraya ng Diablo ho sa atin na mismong scripture kaya niyang kaya niyang i-twist. Pero kung iintindihin niyo pong mabuti sa magitan ng banal na Espiritu Santo na ang dahilan kung bakit tayo naliligtas dahil yung konsensya natin ay nalilinis. Pareho rin ang pag-inom natin ng alak at tinapay sa tuwing tayo nag-ano. Ibig sabihin, maliwanag na tama yung sinasabi ni John the Baptist. O, balik tayo sa sinasabi ni John the Baptist. Ano daw ang purpose daw ng baptism? Balik tayo doon. Sabi rito, binabautismo kayo sa tubig bilang tanda. Tanda lang talaga, hindi siya symbol. Oh. Na simbolo lang po yan. Hindi yun na nagliligtas. Ang nagliligtas pa rin sa'yo, si Kristo. Ay, Diyos ko po. Oh. Kagaya ng ostya, ng tinapay, hindi yun naglilinis sa atin ng kasalanan, kundi yung ginawa ni Kristo sa krus, yun ang nagpapatawad sa ating kasalanan. Kaya nga ibang mga malalalim Christian churches, ordinansa lang yan eh. Yung water baptism na yan, hindi yan nagliligtas. Simbolo lang po yan. Oh. Lapit na ako matapos, no? Ito pa, i-debunk natin. Sabi daw nila, ang bautismo daw ay hindi naman daw yung good works. Kasi ang sabi kasi sa Titus 3:5, sabi rito, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo pinanganak na muli sa magitan ng tubig at tayo ay binago ng Espiritu Santo. Hindi tayo naligtas sa magitan daw ng good works. Sa madaling salita, ang kaligtasan natin ay by faith, hindi good works. Sabi nila, hindi naman daw good works daw yung hindi naman daw kasama sa good works daw yung bautismo. Paano yan? May sinabi si Jesus Christ na ang bautismo ay good works. Paano kung sabihin ko sa inyo? Tingnan nyo, Ito kasi, nung istorya na si Jesus Christ nagpabautismo, pinipigilan siya ni Juan. Sabi ni Juan dito, ngunit tumutol si Juan at patuloy sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo magpapabautismo sa akin? Ano sabi ni Christ? Hayaan mo itong mangyari sapagkat ito'y nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag si Juan. Basahin natin sa King James. Iba talaga pag King James. For thou it is coming to fulfill all righteousness. Then he suffered him. So, ang bautismo pala na sinasabi ni Juan dito is considered as righteousness. Gawang matuwid, katuwiran. Tandaan niyo po, pag sinasabi mo na magpapabautismo ka para ikay maligtas, kasama sa kaligtasan, that is consider your works. Sinasabi mo na meron kang dinagdag sa ginawa ni Kristo. Kaya nga ang tinuturo ni Pablo dito, ito Sabi rito, si Pablo, tinuturo niya, saved by faith at sealed by the Holy Spirit. Ang liwanag naman kasi sa Ephesians chapter 1 verse 13 Di ba sabi kanina ni Apostol Pedro, bago pa mangaral si Pablo noon, na ang bautismo ay kailangan para makuha mo ang banal na Espiritu. Kailangan mo yon. Pero ang liwanag na sinasabi ni Pablo, in whom all of you also trusted, after that all of you heard the word, the truth, the gospel of your salvation, in whom also after that all you believe. After you believe, you were sealed with the Holy Spirit. Tagalog para maintindihan talaga ng karamihan. Kayo naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya at matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan at mabuting balita ng dudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyong Espiritu Santo ang pinangako ng Diyos bilang tatak. Paano ipinagkaloob? Ng mabuting balita nung natanggap nyo nung nanalig kayo. Nanalig kayo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ngayon, nasaan ang bautismo dito?
Oh. Okay, so conclusion mga kapatid, ganito lang yan. May transition na nangyari. Kung di tayo maniniwala sa dispensation, lahat tayo ligaw. Maliwanag sa Old Testament, sa law, talagang meron na talagang washing in water yan sa mga paglilinis. Ginagamit ng tubig. Kaya nung dumating si John the Baptist, doon niya kinuha yun na kailangan niya magpabautismo. Ang bautismo, ang meaning po niyan ay pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan, ha. Ngayon, dahil si John the Baptist ay tao lang, kaya ang bautismo sa kanya ay sumisimbolo sa tubig. Kaya niya ginamit ang tubig na nakuha niya sa batas ng mga Hudyo sa panahon nila. At sinabi ni John the Baptist na meron darating ko na magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo. Ibig sabihin si John the Baptist, kaya nga siya ay naghahanda sa Panginoon. Lagi siya nakatingin kay Kristo. Lahat ng ito ay paghahanda kay Kristo ng tunay na bautismo. So ang bautismo sa tubig ay temporary lang. Ang tunay na bautismo ay na kay Jesus, ang bautismo sa Banal na Espiritu. Ngayon, nataon nga lang kasi nung una, nung tinuro ni Apostol Pedro na ang bautismo, para matanggap mo ang Banal na Espiritu, kailangan mo magsimula muna sa tubig. Pero bandang huli naman, nakikita nyo dito, una tubig, repent and be baptized. Pero bandang huli, believe na yung kanilang pagtanggap ng Banal na Espiritu. So natanggap na nila ang Banal na Espiritu by matter of what believe. Kaya nga ito, no, may transitional books tong Acts na from Peter to Paul, from Jews to Gentiles, from Israel to church, from signs to faith, water to believe. Maliwanag na maliwanag po dito na may transition na nangyari. Okay? Ito ang dapat nating sundin kasi dito tayo malapit eh. Ito na tayo, di ba? Malapit na mag-rapture, di ba? Nandito tayo dapat ang sundin natin. Ito yung huling-huling mensahe ng Diyos sa Bible. Na ang kaligtasan ay by faith. Para matagpuan mo ang Banal na Espiritu, you need to have to believe. The moment you believe the gospel. At sinabi ni Pablo na hindi siya nagbabautismo, kundi ang mahalaga sa kanya ay pangangaral. Nagpapatunay na ang gospel ay hindi kasama doon ang bautismo. Big idea po dito, ang tunay na salvation ay what? By faith. Faith na, sinasabi lang faith lang. Oh. Kaya ang tanong, sa panahon ba natin ngayon, kailangan pa ba talaga magpabautismo? Ngayon, kung gusto niyo magbautismo, bahala kayo. Wala namang mawawala sa inyo, pero hindi po yan ang salvation. Yan ay pagpapakita lamang na kayo ay, meron kasi mga churches, sige, kung gusto niyo magbautismo, hindi ko kayo pipigilan. Pero ayon sa pag-aaral natin, hindi na siya kailangan eh. Hindi na siya kailangan. Kasi, kailangan mo mabuhay sa pananampalataya. Kasi may tinapos sa si Kristo. Pwede, pagkatapos mong ma-save, ang paniniwala mo ay doon pala magbabautismo, okay lang. As long na ang kaligtasan mo ay saved by faith alone lang. Okay lang yun. Sige, babautismo kayo. Pero kung ako tatanungin nyo, di na kailangan para sa akin. Kasi nananampalataya na ako, naligtas na ako, pinatawad na ako, ba't pa ako magpapabautismo? Kaya nga, pagdating nga dito, sinasabi ni Pablo, hindi na kailangan eh. So, yun lamang po mga kababayan. Pasensya na ho at tumaba, napakahaba ho ng ating topic. Napakahirap nitong topic na to mga kapatid. Pwede naman po kayong humabol sa mga tanong at magbubukas na po ako ng type niyo po Charito po, no? Charito sa mga gusto magtanong. Kasi pag amen, meron kasing nag-i-amen lang eh. Hello po, Pastor. Gandang gabi po. Hello po. Good evening. Habol po kayo sa tanong. Sige po, habol po kayo, habol. Po kasi, sorry po, Pastor, nung nakaraan, nagkaroon po ng technical problem. Okay po, okay lang po. Sige po, pwede na ho tayo ngayon po, may chance na ho, pwede na kayo magtanong. Oh, sige po, salamat po. Unang-una po, Pastor, papasalamat po ako sa Panginoon. Tunay nga, napakabuti niya po.
Tapos po sa inyo po, nagpapasalamat din po ako na ginamit po kayo ng Panginoon. Kasi marami kami natutunan sa inyo. Glory to Ngayon God po, po. ngayon po kasi, Pastor, yung mga video nyo po, kasi dinalaw kami dito ng pastor po namin na ganito, mag-church ulit. Sinubukan po namin ulit mag-church. Mhm. Kahit perverted. Ngayon po, ang nangyari po, yung video nyo po na gaano ba ka-amazing ang grace. Opo. Tapos, sinend po namin doon sa group chat. Tapos, marami pong, kasi ang gusto po namin, para ba sila matauhan po sa nangyayari. Kasi puro perverted Mhm. mixture. Ngayon po, nung nag-church po kami, parang ako pa po yung natakot sa ginawa ng pastor. Kasi sinabi po niya, hindi lang tayo, parang kinundim niya po yung gaano ba ka-amazing ang grace. Sabi niya po, hindi po pwede yung puro grace, grace lang. Tapos ganoon kasi mananagot tayo sa Panginoon. Ala, ako po yung natakot sa ginawa niya. Pwede ba yung mangyari, pastor, na gano'n? Yun nga yung magiging reason ho, no, na darating at darating ang oras talaga na kailangan nyo talagang umalis na lang kasi nga, no choice. Tsaka ang sabi kasi, no, ganito lang po yun, Nay, no, Sige. kung hindi na po nagbibigay sa inyo ng kasiyahan o katahimikan ng pag-iisip ang isang bagay, bitawan nyo na po. Kasi tapos po, ang nangyari po doon sa may isang matanda nag-trigger din po siya, nagwala, tapos nanghihingi po sila ng prayer, ganito po. Kasi yung about sa Matthew verse 25 to 41, tapos Matthew 10 verse 28 na. Pag gusto niya, umiwas kami sa mga unbelievers, wag daw kami makasalamuha kasi magkakasala daw kami, ganito, ganyan. Sabi ko, anong mangyayari nito? Gusto na lang nito, nakakulong na lang kami. Hindi naman po pwede yung na hindi ka po makikisalamuha sa kapwa mo, sa mga tao. Siyempre, natural lang yun na makikisalamuha ka. Kasi nandito pa tayo po sa lupa, di ba? Natural lang na makikisalamuha pa po tayo. Nang nangyayari, ganun, tapos tinakot pa kami na pag nagkasala, mapupunta sa impyerno, ganito, ganyan. Tapos pati yung umiinom ng alak, yung mga nagsusugal, isyo ganito, ang dami niyang sinabi, tas na daw, na mapupunta daw kami sa impyerno. Tapos tong Mateo 10 verse 28, mali pa yung niya, Mateo 10 verse 13, ang niya, talagang hinanap po siya, yung pala nasa Mateo 10 verse 28 lang, tapos kalahati lang po yung niya, ang niya, sa halip ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi niya na buo, basahin ng buo, kalahati lang. Sabi ko, ano ba nangyayari dito? Sabi ko. Kaya nga parang gusto na nga talaga namin umalis. Siyempre, panay po sila punta dito sa bahay. Tapos gusto pa nila sabihin sa amin na kailangan kung may kami na may hinihiling kami, kulitin daw ang Diyos. Sabi ko, hindi naman po pwede yun. Isang beses lang kasi pinagpaalaan na tayo. Hindi daw kung pwede. Kailangan kulitin daw. Ay, sabi ko, pwede ba yung ganun, pastor? Ang lang ho niyan, Nay, kung hindi ho nagbibigay, kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, kung ang isang bagay po ay nagbibigay sa inyo ng sama ng loob, sakit kalooban, hindi na ho nakakatulong. Hindi lang naman sa simbahan kahit kanino, kahit sa tao, mapasitwasyon. Kapag ang isang sitwasyon
ay nagbibigay ay hindi nakakabuti sa iyo, iwanan mo na. Ganun po 'yun. Kasi wala ho kayong magagawa, wala kayong kontrol eh. Baluarte ho nila yung simbahan nila eh. Hindi wala ho kayong laban doon kahit ba ano niyo sila. Ang magagawa niyo lang ho doon, ipanalangin sila. Ngayon, para magkaroon kayo ng katahimikan ng pag-iisip, desisyonan niyo na kung ito bang sinasama kong simbahan, makakabuti ba sa akin? O makakasama sa akin? Tandaan niyo po, Nay, no, ganito po yun. Si Jesus lang po, kay Jesus niyo lang po matatagpuan yung tunay na kaligtasan. Ibig sabihin, Amen. hindi po sa reliyon, hindi po sa simbahan. Ibig sabihin po, Nay, ganito po yun. Magsimba ka o hindi, pag na kay Kristo ka, ligtas ka. Amen. Kasi linaw-linaw na hindi sa pagsimba-simba, hindi sa pag-pray-pray ng marami, ang kaligtasan, hindi by works ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, magsimba ka o hindi, ligtas ka pa rin. Ang linaw ho noon. Tapos din po, Pastor, para ho po kasi sila liwanagan. Inano po namin yung repentance, binaydi ko po at saka yung blood atonement na dami naman po nag-agree kasi doon. Tapos pati yung video nyo po, share ko po doon sa group chat na bakit karamihan ng mga pastor nasa pa rin, nasa Old Testament pa rin. Kasi inuulit-ulit ko po kasi sinend ko po yung part 1 hanggang part 2. Marami naman nag-agree doon. Tapos doon, siguro kasi gusto lang namin sila din maliwanagan. Tapos nakita ko yung pastor namin na nag-chat po siya tapos binura niya. Siguro i-condemn niya ako, parang ganun. Pero binura niya, hindi na niya tinuloy. Tapos yung asawa niya po, nag-send ng emoji na umiiyak, ganun. Tapos marami naman naliwanagan yung ganun kasi gusto namin talaga na maliwanagan yung iba. Kasi halos ganun pa rin eh. Perverted. Mixture. May halong mixture. Nasa inyo na po ang desisyon niya na eh. Pero kung kaligayahan niyo po na sila'y maliwanagan, samahan niyo po ng panalangin at kung kaya niyo pa po silang tiisin, sige lang, tiyagain niyo. Pero kagaya ng sinasabi ko sa inyo kanina, kapag para sa inyo ay hindi na nakakabuti, it's about time na minsan i-let go. Pero kung sa inyo okay lang, kaya niyo pantiisin, sige lang. Okay? Ganun lang naman yun na eh. Ang sa akin lang, Nanay, ako, bilang isang, syempre, parang ko na rin kayo, parang bilang nanay-nanay ko rin, nag-aalala lang ako sa inyo na matanda na ho tayo. It's about time na maging masaya ho tayo. Piliin natin na bagay na magbibigay sa atin ng katahimikan ng pag-iisip. Yun lang naman po ang para sa akin. Pero kung kaya nyo ipaglaban, parang si Martin Luther, sige lang, okay na. Ganun nga po. Ganun nga yung namin na katulad ni Martin Luther na siya na persecute po siya kasi niya yung kapayapaan ng katotohanan. Diba, hindi lang naman siya, pati yung mga Romano. Kaya nga, sabi ko, sige, hanggat kaya pa natin, kahit i-condemn, ang tinitingnan ko naman yung Panginoon, hindi naman sila eh. Sige po, kasi meron kasing ganyan na maligayang pinipersecute, kagaya ko nun, maligaya ako habang naiintindihan ko naman po kayo. Maaaring sabihin ng iba sa akin, Pastor Edwin, dapat payuhan mo si nanay na umalis na, ganito. Kung kaligayahan ni nanay yan kasi naranasan ko yan kaligayahan ko mambatikos Naiintindihan ko po kayo, pero tandaan niyo po to, Nanay, na hindi po ako nagkulang sa inyo ng paalala na kapag kayo po ay nahihirapan na, hindi nyo na kaya, iwan nyo na, pagpasa Diyos nyo na. Ganun lang po yun. Pero hanggat pinagsasalita kayo ng Diyos, gawin nyo. Pero pag pinapatigil na po kayo ng Panginoon, itigil nyo na po. Ganun lang po. Sige po. Salamat po, Pastor. Gandang gabi po, Charito. Sige Salamat po. Stay blessed. Thank you po. Stay blessed po. Okay, so 9:51 PM siguro, isang tanong na lang siguro, no?
Sige, teka lang Sige, si CJ Pacardo. Tanong ko na po kayo. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po. Narinig mo ba ako? Opo, narinig ko po kayo. Tanong ko lang po, Pastor, about sa kasi may dati akong ka-churchmate sa CCF. Bali, nag-share ako sa kanya ng about sa full grace. Mhm. Ganun din naman siya, naniwala din naman siya na ang kaligtasan ay sa magitan naman sa tinapos na gawa ng Panginoon Hesus at faith yun. Doon tayo maliligtas. So, doon din naniwala din siya. Kaso lang, sabi ko sa kanya na yun nga, ang kaligtasan lang talaga ay tayong sa tinapos na gawa lamang ng Panginoong Hesus at wala nang idadagdag doon. So, doon siya nag-trigger. Bali, question niya sa akin about sa Philippians 2:12 po. Philippians. Basahin po natin. Philippians. Opo. Okay, sabi rito, kaya nga mga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kasa nung kasama ninyo ako. May takot at panginginig patuloy kayo sa paggawa hanggang malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang bibigay sa inyo ng pagkakasan ng kaya may sagawa ang bago tayo tumingin sa King James, patulang ko tong version na to. Sabi rito, yung po, Pastor, yung question niya po dyan, kailangan daw po talaga ng gawa kasi exercise your salvation daw eh. Yung gano'n. Yun yung question, sige. Sagot ko, basahin natin maigi. Dapat binabasa natin ito maigi eh. Tsaka ang pagbabasa ho ng Bible, kagaya ng madalas kong sinasabi, titingnan mo yung context. Ano yung sinabi ng 11 pababa hanggang pababa, tapos ano yung sinabi pa forward ng 13 to 14. Ano ba ang context nito? Sabi rito, una, sa chapter 2 na to, hinalimbawa rito yung iniwan ni Kristo na tawag dito ay magandang halimbawa ni Kristo. At yung halimbawa nga ni Kristo rito na bagamat siya ay Diyos, nagpakumbaba siya na sa halip ko sa niyang binitawan ng kanyang pagka-Diyos, etc. Ibig sabihin, it is about humility. Ngayon, kung ang humility ang context na ito, ibig sabihin, walang kinalaman to sa salvation kasi ang topic dito is all about humility. Ito yung ugali ng isang Kristiyano. Kung tingnan nyo basahin natin by context. Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ng buhay ng kaugnayan kay Kristo? Naaliw ba kayo sa kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba ay may nararamdaman ng hangarin tumulong sa iba? Tsaka pangalawa kapatid, pag nagbabasa ka ng sulat ni Apostol Pablo, you must consider it as a letter. Una, sino sumulat? Si Apostol Pablo. Kanino to sinulat? Sa mga Philippians. Ang mga Philippians po ay napaka-cheerful na magbigay sa Panginoon to mga to. Talagang giver talaga sila. Ngayon, ito yung pangangaral ni Pablo sa kanila. Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo-sundo. Diba? So, anong issue rito, regarding to sa relationship sa mga kapatiran, eh. Sabi dito, maghari sa inyo yung pagkakasundo-sundo. Ibig sabihin, relasyon to sa tao. Binamagi dito, relasyon sa tao, eh. Okay. Magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay na dahil lamang sa ininais niyong matanyag, bagkus magpakumbaba kayo, at huwag ipalagay na mabuti kayo kasi sa iba. Ipagmalasakit rin yung kapakanan ng iba, hindi lamang inyong sarili, magpakababa kayo tulad ni Kristo. So, in example niya rito si Kristo, So, ang naiwang ito is about humility.
na pangangaral sa mga magkakapatid. Ngayon, dito papasok ngayon yung verse 12. Sabi ito, kaya nga, ano yung kaya nga? Ibig sabihin, regarding to sa kapakumbabaan. Kaya nga, magpakumbaba kayo, yun ang ibig sabihin dito about humility, yung word na kaya nga, may sinabi siya. Ano yung sinabi niya, yung kapakumbabaan sa mga kapatiran. So ngayon, eto na yon. Kaya nga, mga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kasa nung kasama ninyo ako. O, personal to na sulat Sulat to ni Pablo sa kanila. Di man tayo kausap dyan May takot at pakikinig, nagpatuloy kayo sa paggawa hanggang malubos ang inyong kaligtasan. Ang pagiging magpatuloy ng pagpagawa dito ay hindi umuugnay sa kaligtasan, kundi para ma-satisfied ang inyong kaligtasan. Malubos, satisfied. Basahin natin in English na para mas okay. Wherefore, my beloved, as ye always been obeyed, not in my presence, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Work out. Grammar lang yan, kapatid, work out. Pag sinabing work out, may salvation ka na. Halimbawa, binigyan ka ng taniman ng palay. So, meron ka ng taniman ng palay. Meron ka na nun. Meron ka ng taniman. Ngayon, trabahuhin mo yon para nang sa ganun, lubos ang yung taniman. Kasi meron ka na ng taniman Palalaguin mo lang. Ganun din yun. Halimbawa, bigyan ka ng another example. Binigyan ka ng Diyos ng maayos na kalusugan katawan. Ang gawin mo, mag-workout ka, mag-gym ka. Ibig sabihin, kaya ka nag-gym, hindi para makuha mo yung katawan, kundi meron ka ng katawan. Ang gagawin mo lang, palaki mo lang yung katawan mo. Ganun din yung sinasabi rito. Work out your own salvation with fear and trembling. Save ka na, kaya i-work out mo sa magitan ng what? Yung maayos na pakikisalamuha mo sa kapatiran, kasama nga dito yung kapakumbabaan. By context ang issue dito Kaya pagdating ng 13, for it is God which work in you both. Tagalogin nga natin, hirapan ako. God, gawin niyo ang lahat ng mga bagay na walang pagtututod at pagtatalo. Wala namang issue salvation dito upang kayo maging ulirang anak ng Diyos. Sa mata ng tao to, sa gayon magsisilbi kayong ilaw sa kanila. Hindi naman sinasabing para maligtas maging ilaw sa kanila. Sinong kanila to? Sa mga tao, sa mata ng tao. Parang yung kay din Santiago, chapter 2, faith without action is dead. Yung pala, yung faith without action is dead doon. Ang pinaka-context pala nun, mga discrimination na ginagawa nila. Na Kristiyano kayo, bakit kayo nagdi-discriminate? Patunayan yung kayo ligtas. Patayin pala na pala tayong walang gawa. Kaya delikado kapatid yung dampot ng verse, sabihin mo sa kanila to. Basahin nila ito by context, makikita nyo rito na ang issue dito is regarding sa relasyon sa kapatiran. At dahil ligtas ka na, para maging healthy ang iyong kaligtasan, i-work out mo yung salvation mo. So magitan daw ng ng paayos sa pakikisama. Kasi kung babasahin mo ito maigi, puro sa pakikisama ho to. Relasyon sa tao ho to Tandaan nyo ito mga kapatid Kaya karamihan tayo, kaya madalas tayo naliligaw kasi ang nangyayari kasi dyan, tumitingin tayo sa isang verse lang. Ang tawag po dyan, eisegesis. IC. Tumitingin ka lang sa isang, parang ganito, sa iisang bundok, nakatingin ka lang sa isang side lang ng bundok, hindi mo tiningnan yung buong bundok. Para makita mo yung buong bundok, magpalipad ka ng drone. Para makita mo kung ay meron palang rito, valley dito, ay meron palang dito, kalbo pala yung puno dito, ay meron palang nakatirang bahay dito, doon mo malalaman. Isang side lang ang nakikita, ganyan naman ang tinuturo ng mga perverted. Kaya ang lesson dyan, kapag ang pag-aaral ay minadali, sablay, pero pag-aaral ay matagal, makukuha mo yung totoong meaning po ng sinasabi mo ng Bible. Ito pala yung verse na yun, you must work out salvation. Work out
Workout ang ginamit dito. Hindi naman sinasabing work-in. Grammar lang naman to eh. So, yun ang sagot ko ng kapatid. Yes po, salamat po Pastor na naliwanagan po ako sa yun may sasagot na rin po ako dun sa kadating kabrander po namin. Oh, tsaka English grammar din kapatid, King James. So workout hindi naman work-in eh. Alam mo yun yung mga nagwo-workout, ginagamit yung word na workout kapag nagpapalaki ka ng katawan, nagwo-workout ka. Yun eh. Work out your own salvation. May salvation ka na, you must work out lang. Palakihin mo, palaguin mo yung salvation. Meron ka ng salvation. Existed na yung salvation. Kung ito ay work-in, doon ko masasabi sa iyo dapat mong gumawa ng mabuti para makuha mo yung salvation. Hindi na eh, existed na eh. Ito lang grammar lang kapatid. Sabihin mo sa kanya, kapatid, grammar lang yan. English lang. English 101 lang. Workout ang ginamit dyan. Hindi work-in. Salamat po, Pastor, na liwanagan po talaga ako. At saka din pala, Pastor, shoutout ko pala yung mga sa group chat ko ng Save by Grace. Shoutout sa lahat. Mga followers niyo po lahat yun yung Save by Grace na group chat. Sige po, salamat po sa Save by Grace po. Salamat po sa pag-follow. At salamat sa iyo kapatid sa iyong tanong. Yung tanong mong yan nakatulong din sa amin lahat. Mga salamat po, Charito po sa lahat. Charito po. Salamat po. Okay, so it's been a hard day's night po sa ating lahat. Maraming salamat. I hope na kahit medyo kapakapa tayo ng ating pag-aaral, I hope may natutunan po tayo. At maraming salamat po sa mga umaten. God bless you po. I love you po sa lahat. Salamat po, Pastor. Bless po. Charito po sa lahat. Thank you po, Pastor. Bye po. Salamat po. Good evening. Salamat. Dito po lahat. Salamat po, Pastor. Thank you. Sa lahat. Dito po sa lahat. Ito po. Salamat po. Salamat. Bless po. Bye. Salamat po, Pastor. Salamat din po sa inyo at see you next week po. God bless po at stay blessed po sa ating lahat. Mabuhay po tayo.